Kapatid, sigurado ka ba na gusto mong makipagpalit ng mukha kay Shen Shuanger? Ginamit ko ang kasunduan sa kasal para piliting pakasalan ako ni Xu Cheng'an. Pero ang nasa isip niya palagi ay ang masamang babaeng si Shen Shuanger. Kahit pa paralisado na siya, hindi pa rin ako magawang sulyapan ni Xu Cheng'an. Kuya, sa tingin mo ba ay palalampasin ko ang panghahamak na ito? Jiang Yuro. Jiang Yuming. Nasaan ba ako? Gising ka na? Tamang-tama, buksan mo ng maigi ang mga mata mo at panoorin mo ito. Shen Shuanger, ang mukhang ito, akin na ito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Huwag kayong lumapit. Shuanger? Anong nangyayari dito? Nasaan na sila? Senyorito, masamang balita, kinuha si Shen Shuanger ni Jiang Yuro Anong sinabi mo? at nalaman po namin na 3 taon na ang nakakalipas, si Jiang Yuro ang bumangga kay Shen Shuanger kaya ito naging paralisado. Ito po ang ebidensya. Shen Shuanger, mawawala ka na. Jiang Yuro, pagbabayarin kita para kay Shuanger. Pagbabayarin kita. Maghanap ka pa? Kahit pa halughugin nyo ang buong Haicheng, kailangang mahanap ko sila. Sa wakas, hindi na ako si Jiang Yuro. Sa wakas, ako na si Shen Shuanger, ang pinakamamahal na babae ni Kuya Cheng'an. Kuya, handa na ba ang mga baga? Anong gagawin mo sa mga yan? Gagawin ko siyang pipe habang buhay para hindi na niya muling masabi ang katotohanan. Jiang Yuro. Ikaw, talaga bang pinagpalit mo ang mukha nating dalawa? Malamang ay papunta na rito si Xu Cheng'an. Shuanger, Shuanger, gumising ka. Shuanger. Shuanger, nangako ka sa akin 10 taon na ang nakararaan. Sabi mo ay hinding-hindi mo ako iiwan. Kung mawala ka, ano pang saysay ng buhay ko? Shuanger, Shuanger, gising ka na. Kuya Cheng'an, Shuanger, huwag kang matakot. Iuuwi na kita. Senyorito, nandun pa po sa loob ang ginang. Kinidnap ni Jiang Yuro si Shuanger at nagtangka pa siyang manunog. Ang lahat ng ito ay nararapat lamang sa kaniya. Cheng'an, ako ang tunay. Ako ang tunay na Shen Shuanger. Young mistress. Gising. Young mistress. Ang boses ko. Ano ang nangyari sa boses ko? Ang mga sugat na ito, paano ito nangyari? Bakit wala akong matandaan? Young mistress, anong nangyayari sa'yo? Young mistress? Senyorito, bumalik na po si young mistress. Buhay ka pa pala. 3 taon na ang nakararaan. Binangga mo si Shuanger gamit ang iyong sasakyan at naging paralisado siya. Ngayon naman ay panununog at pagkuha sa kanya. Ano pang balak mong gawin sa kanya? Hindi ko alam. Wala talaga akong matandaan. nawalan ba siya ng memorya? Talagang kampi sa akin ang langit. Kuya Cheng'an, natatakot po ako. Shuanger, huwag kang matakot. Hanggat narito ako, hindi ka na niya masasaktan pa. Ang mga sugat sa leeg niya, paano nangyari iyan? Nagkasunog po sa bodega kaya siya napinsala. Kasalanan mo rin iyan. Bagay lang sa'yo yan. Nagawa ko ba talaga noon ang lahat ng mga pagkakamaling iyon? Paano ako naging ganyang tao? Noon, kung hindi mo lang niloko ang nanay ko para pirmahan ang kasunduan sa kasal,
at iginiit na hindi pwedeng makipaghiwalay sa loob ng 1 taon, hinding-hindi sana ako mag-aalinlangan na tapusin ka na ngayon din. Mula ngayon, magsisilbi ka para kay Schwanger, magtatrabaho ka para sa kanya ng lubusan upang pagbayaran ang iyong mga kasalanan sa loob ng 1 taon. Naiintindihan mo ba? Shen Schwanger, simula ngayon, sa akin, na pag-aari ang buhay mo. Magandang Madam. araw po. Jiang Yuro, bulag ka ba o bingi? Nakita mo na ako, pero hindi ka man lang bumati? Biyanan ko. Kanina po, nakatungo po akong naglalampaso ng sahig. Kaya hindi ko po kayo napansin. Sa tingin ko, sinasadya mong maging pasaway. Dati, ay gusto kong si Schwanger ang maging manugang ko, pero ginamit mo ang lupain ng si Cheng bilang pantaya. Nabulag ako noon sa alok mo, kaya pinirmahan ko ang kasunduan sa kasal. Hindi ko akalain na ang lupang iyon ay hindi naman pala sa iyo. Salot ka talaga sa buhay. Kasalanan mo ang lahat. Wala na akong mukhang maihaharap kay Schwanger. Malapit nang matapos ang 1 taon. Kaya dapat ka nang pumirma sa kasunduan ng diborsyo at lumayas ka sa pamilya Shu. Naintindihan mo ba? Mid-Autumn Festival ngayon. Dapat ay sobrang linis ng bahay. Pakitangin ang sahig hanggang sa kumislap. Bilisan mo! Kuskusin mo na! Tita Fang, narito na kami. Oh, Schwanger. Ayan, sa tuwing nakikita ko kayo nitong mga nakaraang araw, na palagi pa ring magkasama tulad ng dati, talagang tuwang-tuwa ako. Maghapunan tayong 3 ng magkakasama mamayang gabi. Ayos ba? Siyempre naman po. Schwanger, ito ang pinaghirapan kong gawing alpiler para sa buhok mo. Jiang Yuru, ito ang regalong ibinigay ko noon kay Schwanger bilang tanda ng pag-ibig namin. Bakit ito nasa sayo? May mali. Akala ko kasi, ordinaryong hairpin lang ito, kaya hindi ko ito agad kinuha. Kaya pala, kamakailan lang ay hindi ko mahanap ang hairpin na ito. Ate, kung gusto mo ang mga alahas ko, sabihan mo lang ako, bakit mo kailangang magnakaw? Hindi totoo iyan. Ang hairpin na ito ay nasa akin na mula pa noong 1 taon. Ayon sa patakaran ng Pamilya Shu, sa pagnanakaw, kapag inamin ang kasalanan, kakailanganin lang lumuhod ng 3 araw, pero kapag hindi umamin, parurusahan agad ang iyong mga kamay. Nawalan po ako ng malay dati. 1 taon lang ang naaalala ko. Wala na po akong ibang maalala. Ate, bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin umamin? Noong nakaraang panahon, nasaktan mo ako hanggang sa mawalan ako ng malay, at sinubukan mo pa akong saktan sa sunog, tapos na yon. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit galit na galit ka sa akin? Nanakaw ko ba talaga ang hairpin niya? Bakit ko naman gagawin niyon? Tita Fang, Schwanger, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan din si Tita Fang kapag nakikita kang ganyan. Wala kang kasalanan. Si Jiang Yuro ang may kasalanan. Kaya mong gumawa ng masama nang hindi kumukurap? Mayroon pa bang bagay na hindi mo kayang gawin? Isa siyang masamang babae. Dahil si Jiang Yuru ay ayaw pa rin umamin. Mga tauhan, parusahan na ang mga kamay niya. Huwag po. Huwag. Pakiusap, huwag. Lalaban ka pa? Isubsob ang kanyang mukha sa apoy. Inaamin ko na. Umaamin na ako. Pakiusap, huwag. Itigil niyo na. Umaamin na ako. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Jiang Yuru, nakakasuka ka talaga. Lumuhod ka dyan at magsisi sa ginawa mo. Tao, bigyan mo ako ng bagong damit. Ayokong hinahawakan ako ng babaeng marumi ang buddi. Alis na tayo. Kuya Cheng An, tutulungan na kita. Schwanger, huwag mo nang gawin iyan. Nakakainis. Araw-araw akong nagsisikap na gayahin ang babaeng iyon, pero ayaw pa rin niya akong magpahawak.
Kuya Cheng-an. Hindi mo na ba ako mahal? Paano mo naman nasabi iyon? Schwanger, sa puso ko, ikaw lang ang tanging mahal ko. Ang kasunduan sa kasal namin ni Jiang Yuro ay matatapos na sa loob ng kalahating buwan. Sa oras na iyon, pwede na tayong magsama sa harap ng lahat. Schwanger, hindi ba sabi mo noon hindi ka magpapatato kailanman? Sinabi talaga ng masamang babaeng iyon ang mga bagay na iyan? Kuya Cheng-an, dahil ito sa malaking sunog noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng pilat. Natatakot akong baka layuan mo ako. Kaya nagtiis ako sa sakit para magpatato. Talaga ba, Schwanger? Ano man ang mangyari, hindi kita lalayuan. Naghihinala na si Shu Cheng-an. Kailangang makuha ko siya sa lalong madaling panahon. Bruha ka. Anong nakita mo? Wala po akong nakita. Tandaan mo, ang alak na ito ay para lamang iserve kay Kuya Cheng-an. Kapag nagkamali ka, parurusahan kita ng malala. Gabi ito ng pagsasama-sama. Bilang isang pamilya. Hali kayo, uminom pa tayo ng isa. Schwanger, natatandaan ko nung bata ka pa. Hindi ba't allergy ka sa alak? Pagkatapos mong uminom, nagkakaroon ka ng mga mapupulang pantal? Bakit hindi na lang tsaan na lang ang inumin mo imbes na alak? Sige po. Bakit parang nahihilo ako? Anong nangyayari sa iyo? Pumasok ka muna para magpahinga. Bilis. Kuya Cheng-an, ihahatid na muna kita sa iyong kwarto. Kuya, bakit bigla siyang tumatawag sa akin? Kuya Cheng-an, maghintay ka. Babalik ako agad. Schwanger, Shu Cheng-an, hindi ba galit ka sa akin? Schwanger, matagal-tagal na ring hindi ko naamoy ang pabango mo. Pinagkakamalan nga niya akong siya. Hindi. Hindi ako siya. Bakit mo ako tinutulak? Hindi ba't gusto mo akong makuha? Ha? Anong ginagawa niyo? Jiang Yuro? Bakit nandito ka? Ate Yuro, bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi ba't nangako kang makikipagdiborsyo kay Kuya Cheng-an? Kailangan mo ba talagang kunin ang lahat sa akin bago mo ako tantanan? Jiang Yuro? Ikaw ba ang may ginawang milagro sa alak na ito? Hindi ako. Siya ang may gawa. Kuya Cheng-an, yung bote ng alak na yon ang binigay niya sa iyo. Wala akong alam doon. Hoy, mga tao! Siyasatin nyo nga ang alak na nasa hapag kanina. Opo. Young Master, ang alak sa hapag ay nilagyan po talaga ng kung ano. Wala kang hiya. Hindi lang gamot ang ginamit mo para mapalapit sa akin. Nakuha mo pang pagbintangan si Schwanger. Dahil dyan, ubusin mo ang lahat ng iyan. May allergy po ako sa alak. Hindi ko po kayang inumin yan. Nagawa mo pang magsinungaling, ininumin mo yan. Kuya Cheng-an, tingin ko mahirap ang kalagayan mo dahil sa gamot na ibinigay sa iyo. Kaya dadalhin kita sa doktor. Sige,
Ilak mo ang pinto. Hayaan mong manatili si Jiang Yuro sa loob para makapag-isip ng 2 araw at walang sino mang pwedeng pumasok. Opo, Cheng-an, huwag kang umalis. Buksan niyo. Buksan ang pinto. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ano ang nangyayari dito? Ikalawang binibini. Sabi po ng young master na walang pwedeng magbukas ng pinto para sa young mistress. Nagka-allergy siya. Bilisan niyo tumawag ng doktor. Ikaw, si ikalawang binibini ka ba? Salamat sa pagliligtas sa akin. Saan pupunta ang ate? Bawal ka munang maglikot dahil may sakit ka. Kailangan kong magtrabaho dahil kapag nakita ako ni Bianan na natutulog, pagbabayarin niya ako. Samahan na kita. Nag-aalala ako na baka mahimatay ka ulit. Sino ang nag-utos na ilagay ang mga kalat na ito dito? Ipon niyo ang lahat ng iyan sa labas. May autism po si ikalawang binibini. Bihira lang siyang lumabas ng kwarto. Mabuti nga po at naisipan niyang lumabas at maglaro ngayon. Walang hiya ka. Pati ba naman ikaw ay ginagalit ako? Sinasabi ko sa iyo, ako ang mapapangasawa sa pamilya issue at kung sino man ang utusan kong umalis, aalis siya. Bakit ka umiiyak? Kapag hindi ka tumigil, tatadyakan din kita. Bruha ka? Hindi kita titigilan ngayong araw? Tigil. Tumigil ka. Schwanger, anong ginagawa mo? Kuya Cheng-an, nakita ko lang si Ate Yuro na masyadong nahihirapan, kaya gusto ko lang siyang tulungan. Jiang Yuro, bakit mo kinakarga ang kapatid ko? Chengning, hayaan mong ibalik ka na ni Ate Schwanger sa loob para makapaghulog, okay ba? Gusto mo ba siyang kalaro? Ayoko kay kuya. Ang gusto ko lang ay si Ate Schwanger ang makasama sa paglalaro. Mula nang magkasakit si Chengning, si Schwanger lang ang gusto niyang kalaro. Paano naging magkaibigan sina Jiang Yuro at siya? Paano ito nangyari? Baka naman. Naghihinala na si Kuya Cheng-an? Hindi maaari. Kailangan kong madaliin na palayasin ang masamang babaeng iyon sa pamilya Shu. Miss Shen po. Ito po ang silid aklatan na paborito ng yumaong amo. Umalis ka. Napakalakas ng loob mo. Ang tapang mong basagin ang urn ng yumaong amo. Hindi ako iyon. Hindi ako iyon. Hindi po ako, Miss Shen. Pakiusap po. Pakawalan niyo na ako, Miss Shen. Basta't sumunod ka lang sa gusto ko. Sinisiguro ko na hindi ka mapapahamak. Naku, senyorito. Ang abo ng yumaong amo ay kinalat ng madam. Ano ang sinabi mo? Ate Yuro, pumasok ka na sa loob. Pinapasabi ni Kuya Cheng-an na hintayin mo siya sa loob. Matanda ko. Hindi ko man lang naprotektahan ang mga labi mo. Patawarin mo ako. Baliw ka. Ano pa ba ang mga bagay na hindi mo kayang gawin? Hindi ako. Chinita't pagtulungan lang ako. Wala kang delikadeza at napakadumi mong babae. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Cheng-an, tulungan mo ako. Jiang Yuro! Ngayon, kahit isang araw, ayaw na kitang makita. Mas mabuting pirmahan mo na ang divorce papers at lumayas ka sa pamilya Shu. Wala akong kasalanan.
Huwag ka nang magdahilan. Cheng-an, tuturuan kita kung paano gumawa ng double-layered ribbon. Tingnan mong mabuti. Schwanger. Schwanger. Nagkamali lang ba ako ng tingin? Ano ba talaga ang nangyayari? Pero, Bakit si Shu Cheng-an ay biglang tinawag siyang Schwanger? Hindi ko hahayaang makilala nila ang isa't isa. Schwanger. Kuya Cheng-an, ang sakit ng paa ko. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Pero, paano naman si Ate Yuro? Ang masamang babaeng ito, binasag niya ang iniwang gamit ng tatay ko. Hayaan siyang magdusa sa sarili niya. Walang sino man ang pwedeng tumulong sa kanya. Cheng-an, huwag kang umalis. Layas. Kapatid, sigurado ka bang gusto mong makipagpalit ng mukha kay Shen Schwanger? Shen Schwanger, ang mukha mong ito ay sa akin na. Napakagaling. Sa wakas, hindi na ako si Jiang Yuro. Ako na si Shen Schwanger. Jiang Yuro, totoo ngang nakipagpalit ka sa akin ng mukha. Gagawin ko siyang pipi habang buhay para hindi na kailanman masabi ang totoong nangyari. Naaalala ko na. Naaalala ko na ang lahat. Hindi ako si Jiang Yuro. Ako si Shen Schwanger. Young mistress, ito po ang kailangan yung gamit sa acupuncture. Chuanji Point. Fengchi Point. Yunmen Point. Young mistress, maayos lang po ba kayo? Manager. Salamat sa pagdadala sa akin sa ospital. Nakapagsalita ka na po? Ginamit niyo lang ang ilang karayom para pagalingin ang boses niyo. Tungkol dito, wag mo muna itong ipagsasabi kahit kanino. Opo. Ngayong naging ganito ang itsura ko gaya ni Jiang Yuro. Kahit ako ay hindi kayang harapin ang mukhang ito, malamang ay hindi rin sila maniniwala na ako si Shen Schwanger. Siguro si Mama lang. Siguradong makikilala ako ni Mama. Kailangan ko munang umuwi. Ma, nandito na ako. Bakit hindi nakakandado ang pinto? Nasaan ang mga katulong? Huwag naman sana. May nangyari bang masama kay Mama? Ma, nasaan ka na ba? Tama. Cheng-an, maaari akong humingi ng tulong kay Cheng-an. Miss, may masamang balita. Nakita lang ng ating tauhan na bumalik si Jiang Yuro sa Shen family. At gumaling na rin ang lalamunan niya, nakakapagsalita na siya ngayon. Anong sabi mo? Pigilan niyo siya agad. Hindi niyo siya dapat hayaang makita si Su Cheng-an. Opo. Mga walang silbi, hindi man lang nila siya napigilan. Jiang Yuro, bakit ka bumalik? Umalis ka na ngayon din. Ako, Ate Yuro, nag-aalala talaga ako sa iyo. Ang nanay ko noong 1 taon, gaya mo, ay lumayas din sa bahay. Sayang lang nung nahanap na namin siya, ay nawala na siya sa sariling isip. Kaya naman, kahit masakit sa loob ko, ay dinala ko siya sa ospital para sa mga may sakit sa isip. Pero sabi ng doktor, delikado ang lagay niya. Sa isang munting pagkakamali lang, ay maaari siyang mawala sa mundong ito sa loob ng ospital. Kung gusto mong mabuhay pa ang nanay mo, tumahimik ka. mukhang hanggat hindi ko nahanap ang nanay ko, ay hindi ako maaaring gumawa ng anumang hakbang. Kung hindi ay mapapahamak siya. Jiang Yuro,
Hindi ba't kakasalita mo lang ngayon lang? Kuya Cheng-an, nabalitaan ko po na ang mga pipi at bingi ay nakagagawa rin ng ingay. Yun nga lang ay hindi sila makabuo ng isang buong pangungusap. Ganoon pala yun. Jiang Yuru, tandaan mo ito. Ang kasunduan natin sa kasal ay matatapos na sa loob ng 7 araw. Pagdating ng araw na magdiborsyo na tayo, ay agad kaming magsasama ni Schwanger sa aming engagement party. Sa oras na yun, kung magtatangka kang manggulo, ay hinding-hindi ko palalagpasin ang gagawin mo. Schwanger, ipinagawa ko ang ilang wedding dress para sa'yo. Gusto mo bang subukan? Siyempre naman, Kuya Cheng-an, salamat sa iyo. Shen Schwanger, hinding-hindi mo na kailanman mababawi ang iyong buhay. Miss Shen, lahat ng ito ay ang pinasadya ni Amo na gown para sa iyo. Kailangan po ba ninyong tulungan sa pagsukat? Wag na, maari na kayong lumabas. Kaya ang maiwan dito si Ate Yuro mag-isa. Opo. Shen Schwanger, paano ba gumaling ang boses mo? Magsalita ka. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Dahil lang naman nahawak ko ang nanay mo. Ito ang paboritong jade pendant ni Mama. Ikaw? Sabihin mo sa akin ngayon din kung nasaan siya. Kundi ay isusumbong ko kay Shu Cheng-an ang tungkol sa pagpapalit natin ng mukha. Mga haska. Gusto kong itatak mo sa isip mo na sa susunod ang masama mong bibig ay hindi na dapat maglabas ng anumang tunog. Wala kang dapat sabihin kahit ano. Ang boses na iyon. Parang boses iyon ni Schwanger. May gana ka pang sumigaw? Gusto mo na bang mawala ang nanay mo? Kapag naghiwalay na kayo ni Su Cheng-an, pakakawalan ko na ang nanay mo. Pero bago iyon, kung ayaw mong mapahamak ang nanay mo, manahimik ka lang dyan? Naintindihan mo ba? Magaling. Ganyan nga. Sa susunod, kailangan ganito ang gawin mo, matuto kang magtiis. Umalis ka na sa harap ko. Huwag mong hahayaang may makaalam na nasaktan ka rito sa kwarto ko. Alis! Schwanger. Schwanger, bakit mo nilak ang pinto? Bakit siya nandito? Cheng-an, Subukan mong mag-ingay at siguradong tatapusin ko ang nanay mo. Schwanger. Schwanger, bakit hindi ka sumasagot? Kuya Cheng-an, ayos lang ako. Aksidente ko lang nasugatan ang kamay ko. Kaya ko na itong asikasuhin. Paano mangyayari iyon? May dala kong ekstrang susi, bubuksan ko na ang pinto. Schwanger, anong nangyari sa iyo? Kuya Cheng-an, kasi kanina, noong tinatanggal ko ang tag, Ay nasugatan ang kamay ko. Bakit ka naging careless? Hayaan mong bendahihan ko iyan. lagot na, nandito pa rin sa loob ang masamang babaeng iyon. Kuya Cheng-an, sobrang sakit ng kamay ko. Schwanger, baka dahil masyadong malalim ang sugat, kailangan itong tahiin. Dadalhin kita sa doktor. Schwanger, dahan-dahan ka lang. Huy, Schwanger. Schwanger, huwag kang matakot. Ihahatid kita sa klinika. Cheng-an, Ate, wag mo akong iwan. Ate, Ate Schwanger, sa wakas ay gising ka na. kahit si Cheng Ning ay nakikilala ako, pero si Cheng-an ay, hindi, para kay nanay, hindi ako pwedeng mabuko. Ako si Jiang Yuro, nagkakamali ka ng taong nakilala. Hindi, may kutob ako na ikaw talaga si Ate Schwanger. Chengning, anong sinabi mo? Cheng Ning, wag po. Kuya, wag mong hiwalayan ng iyong asawa. Hindi mo na ba siya nakikilala? Siya ang taong pinakamamahal mo. Nagbibiro lang si Cheng Ning sa iyo, wag mo itong seseryosohin. Sumama ka sa akin.
Ang mukhang ito ay malinaw na kay Jiang Yuro. Pero bakit sa'yo mayroon kang mga katangian ni Schwanger? Sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ang aking si Schwanger? Natatandaan ko sa likod ni Schwanger ay may pulang nunal. Humarap ka doon, ayusin mo ang iyong damit. Schwanger. Ang mukhang ito ay malinaw na mukha ni Jiang Yuro, pero bakit mayroon siyang mga katangian ni Schwanger? Sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ang aking Schwanger? Cheng-an, patawad. Gustong-gusto ko nang sabihin sa iyo ang totoo. Anong ginagawa niyo? Kuya Cheng-an, kung talagang may nararamdaman ka na para kay Ate Yuro, pwede mo namang sabihin sa akin ng direkta. Handa akong umalis ng bahay ngayon din para magkasama na kayong mag-asawa. Schwanger. Makinig ka sa paliwanag ko. Kanina nakita ko lang na may nunal siya na kapareho ng sa iyo, kaya gusto ko lang itong linawin. Mabuti na lang at matagal ko nang pinatato ang nunal na iyan. Kuya Cheng-an, ang tinutukoy mo ba ay ito? Mukhang nag-aalala lang pala ako ng sobra. Ang lahat ng ito, marahil ay nagkataon lamang. Huwag ka nang malungkot, Schwanger. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Masamang babae ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Chengning, kanino ka natutong manakit ng kapwa? Kuya Cheng-an, huwag ka nang magalit po. Bata pa naman siya. Pero hindi natin siya dapat kinukonsinti ng ganyan. Kuya, huwag kang sasama sa masamang taong ito. Chengning, hindi ba dati ay paborito mo si Ate Schwanger? Anong nangyayari sa iyo ngayon? Hindi siya si Ate Schwanger. May ebidensya ka ba? Wala, pero nararamdaman ko na hindi siya si Ate Schwanger. Naglalaro lang kami ni Cheng Ning ng laro ng biro. Huwag mong seryosohin ang sinasabi niya. Biro? Ang mga ganitong bagay ba ay dapat gawing biro? Jiang Yuro, lumayo ka sa kapatid ko mula ngayon. Naintindihan mo ba? Ate, Mula ngayon, wag na kayong makikipaglaro kay ate. Baka maimpluwensyahan ka lang niya ng masama. ayoko. Ang sama mo. Tumigil ka riyan. Jiang Yuro, anong nangyari sa benda sa kamay mo? Nang nagluluto ako, hindi ko sinasadyang masugatan. Napakalampa mo talaga. At pabigat. Alis. Ang batang ito na si Xu Chengning, nakilala niya si Shen Schwanger, mukhang kailangang mawala na siya. Ito ang gamot para kay ikalawang binibini, ngayong araw. At bago ang hapunan, ay dapat mo na itong maipakulo. Napakabobo mo ba? Simpleng gawain lang, hindi mo pa magawa ng maayos, kaya hindi nakakapagtakang nandidiri ang amo sa'yo. Umalis ka na at gamutin ang sugat mo. Nasaan ang gamot ni Xu Chengning? Heto po. Masamang babae. Kapag wala na si Xu Chengning dahil sa iyo, tingnan natin kung paano ka palalapit kay Kuya Cheng-an. Tandaan mo ito, hindi ako pumunta sa kusina ngayong araw. At ang gamot ni Xu Chengning ay ang madam lang ang mag-isang naghanda. Naiintindihan ko po. Nga pala, hindi pa ba nakakainom ng gamot si Chengning ngayong araw? Tao sa labas, iakyat nyo na ang gamot dito. Chengning, anong nangyari sa iyo? Chengning, Nalason siya. ano ang sinabi mo? Kuya Cheng-an, sa tingin ko, may problema sa gamot na ito. Hindi tama ang lasa ng gamot na ito. Bilisan mo, tumawag ka ng doktor. Sino ang mga humawak sa mangkok ng gamot na ito ngayong araw? Ang gamot po ngayong araw ay ang batang madam po ang mismong nagluto. Siya lang po ang tanging nakahawak dito. Napakabuti ni Chengning sa iyo. Bakit mo siya sinubukang saktan? Nasaan ang lunas? Hindi ako ang gumawa niyan. Wala akong hawak na lunas. Wala. Nasaan ang lunas? Magsalita ka.
Sir, Doktor, pakitingnan po ang kapatid ko. sir, wala na po tayong magagawa. Anong sinasabi nyo? Ang lason na ito ay tinatawag na heart-consuming pill. Napakalakas nito. At wala itong lunas. Jiang Yuro. Tikman mo rin kung ano ang lasa ng lason na ito. Kapag may nangyaring masama kay Cheng Ning, pagbabayarin kita. Doktor, isa po kayo sa pinakamagaling na eksperto sa virus. Paraan po, humanap pa kayo ng paraan. Kuya, tasang lamig. Kumusta? Cheng Ning, malamig pa ba? Cheng Ning, Cheng Ning, huwag kang matutulog. Cheng Ning. Wala na ang kapatid ko dahil sa iyo. Ano pa ang gusto mong gawin? Hayaan mong subukan ko. Baka sakaling mailigtas ko pa siya. Sinasabi mong maililigtas mo siya? Bakit kanina ay hindi mo man lang siya tinulungan? Hindi na siya humihinga ngayon. Huli na ang lahat. May pulso pa siya. Maaari kong gamitin ang 9-needle therapy para subukan. Ano ang 9-needle therapy? Ang mahimalang karayom na nagpapabalik ng buhay, hindi posibleng marunong si young mistress niyan. Ang kasanayang ito ay isang lihim na hindi basta-basta ibinabahagi. Ang totoo, isa lang ang marunong gumamit ng karayom na iyan. Sino? Walang iba kundi si Miss Shen. Ang 9-needle therapy ay isang minanang lihim na technique ni Shen family. Hindi ako makapaniwala na may ganito palang nangyayari. Schwanger. Sige na, iligtas mo po ang aking kapatid. Bilisan mo po. Sige, Schwanger, bakit ka nakatitig lang dyan? Bilisan mo na, Schwanger. Cheng Ning, Cheng Ning. Jiang Yuro, anong binabalak mong gawin? Senyorito, hayaan na muna natin siyang subukan ito. Cheng Ning. Cheng Ning, gising ka na. Doktor, tingnan niyo po siya agad, doktor. Isang himala. Nawala na ang lason sa katawan ni ikalawang binibini. Tunay ngang kahanga-hanga ang diskarte ng 9 needles. ikaw na bata ka. Talagang napakahaba ng buhay mo. Cheng Ning. Cheng Ning, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na po ang pakiramdam ni Cheng Ning, hindi na po nilalamig. Mabuti naman kung ganoon. Jiang Yuro, ano ba talaga ang nangyari kanina? Sino ka ba talaga? Kuya Cheng An, kanina, siguradong dahil iyon sa pagturok ko, tinulungan ko munang mailabas ang malisisyosong dugo ni Cheng Ning. Kaya naman nagising si Cheng Ning. Ang sining ng medisina ng pamilya ko ay isang lihim? Paano iyon malalaman ni Jiang Yuro? Siguradong nagkataon lang ito. Iyon nga ba talaga ang nangyari? Kung ayaw mong mawala ang iyong ina, tumango ka na lang. Jiang Yuro, isang sinungaling na katulad mo. Nilason mo si Cheng Ning at sinubukan mo pang pigilan si Schwanger sa pagtulong. Nakakadiri ka talaga. Cheng An, hindi iyan ang totoo. Pero para protektahan ang nanay ko, hindi ko pwedeng sabihin ang katotohanan. Kuya Cheng An, huwag ka nang magalit. Hindi pa natatanggal ang lason kay Ate Yuro. Isasama ko muna siya para gamutin. Special Assistant Lee, pakiramdam ko ay ang tungkol sa pagkalason ni Cheng Ning ay maraming kaduda-dudang bahagi. Imbestigahan mo agad ito. Opo, sir. Gusto mong mabuhay, di ba? Kung ganoon ay bilisan mong isulat ang orasyon ng 9-needle therapy para sa akin. Kung hindi, maghanda ka na sa matinding kaparusahan ng lason. Ang kakayahan ko sa panggagamot sa Shen family ay hinding-hindi ko ituturo sa ibang tao. Ibang tao, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo para maalala mo na ako ang tunay na Shen Schwanger kapag hindi mo iyan isinulat? Ngayon pa lang ay tatapusin na kita at isusunod ko agad ang nanay mo para magbayad para kayong dalawa ay magkita na lang sa kabilang buhay. Huwag.
Kung ganoon, isulat mo na ang mga sikretong salita. Ibalik mo muna sa akin ang nanay ko. Nagawa mo pang makipagpalitan ng kondisyon? Sinasabi ko sa iyo, bukas, ang kasunduan sa pagitan ng pamilyang Shu at Jiang ay matatapos na. Pinapayuhan kita, pumirma ka na ng maayos sa divorce agreement. Pagdating ng oras na yon, magpapadala ako ng mga tauhan para paalisin kayong mag-ina sa lugar ng pamilya Shu. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Hindi na magtatagal ay ikakasal na ako kay Kuya Cheng-an. Bakit ko pa? Dudumihan ang kamay ko sa 2 taong wala na? At bibigyan pa ang sarili ko ng problema? At isa pa, wala kang ibang pagpipilian? Isulat mo na. Napakagaling. Kapag natutunan ko na ang teknik sa karayom ng Shen family, tingnan lang natin kung sino pa ang maglalakas loob na sabihing, hindi ako ang Shen Schwanger. Patawad. Hindi ko nagawang protektahan ang sining ng panggagamot na itinuro mo sa akin. Jiang Yuro, 1 taon na ang nakalipas, ngayon din ay pirmahan mo na ang kasunduan at umalis ka na sa pamilya Shu namin. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bumalik na kayo sa pamilya Jiang ngayon din. Kuya Cheng-an, Ate Euro, napakatagal na nating nakasama si Suwaner. Mamimiss ko rin siya. Baka naman, pwede ko siyang ihatid sa pag-alis niya? Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Si Jiang Yuro ay isang babaeng masama ang loob. Magsama ka ng mas maraming bodyguard. Bukas na ang party para sa engagement natin. Ayokong mapahamak ka. Naiintindihan ko po. Cheng-an, wala na tayo. Senyorito, nahanap na po namin. Sabi ni Special Assistant Lee, noong araw na nalason si Ikalawang Binibini, nakita niya si Miss Shen na pumasok sa kusina. Kaya lang, tila sinira ang security camera. Ano? Talaga bang si Schwanger ang nagpahamak kay Cheng Ning? Huwag mo na itong sasabihin sa kahit kanino. Ayusin niyo agad ang recording. Akala ko ba pupunta tayo sa ospital? Bakit niyo ako dinala sa napakalayong lugar na ito? Nasaan ba talaga si Mama? Nakikita mo ba ang puntod na iyan? Nasa ilalim niyan ang nanay mo. Anong sinasabi mo? Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo hukayin ang puntod para makita mo? Nay. Inay. Inay. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang magmadali. Dahil ikaw at ang tunay mong ina ay magsasama na rin sa kabilang buhay. Sigurin siya. Huwag kayong lalapit. Anong gagawin niyo sa akin? Tingnan mo. Tingnan mo ang kaawa-awa mong kalagayan. Kahit pa sabihin mo ang tunay mong pagkatao, sa tingin mo ba ay may pakialam sila? Si Kuya Cheng-an ay hindi ka na muling tatanggapin. Jiang Yuro, pagbabayarin ka ng langit sa lahat ng ito. Ano naman ngayon? Nakuha ko na ang lahat ng pag-aari mo. Kayong dalawa, pagkatapos niyong magsaya, tapusin niyo siya ng malinis, huwag niyo siyang hahayaang makatakas o mabuhay pa. Naintindihan niyo ba? Opo. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Miss, pasensya na po at nahuli ako. Katiwala, bakit kayo nandito? May inutos po ang amo sa akin at nagkataong dumaan lang po ako rito. Hello? Uncle Ju. Tulungan mo akong imbestigahan kung anong nangyari sa aking ina. Ginamit ko ang pagkatao ni Jiang Yuro at dumanas ng matinding pang-aapi sa pamilya Shu. Pero gagawin pa rin niya ang lahat para tuluyan kaming malasin ni ina. Bukas na ang piging para sa engagement niya at ni Shu Cheng-an. Babawiin ko ang aking pagkatao at sisiguraduhin kong mawawala sa kanya ang lahat. Sa wakas, engaged na sina President Shu at Miss Shen. Talagang napakabagay ninyong dalawa. May tanong ko lang, kailan ba ang petsa ng kasal ninyo? Sa totoo lang, hindi pa ako formal na nag-aabang o nagpo-propose kay Schwanger dahil gusto ko na sa harap ng ating mga kaibigan at kapamilya, itanong ang mahalagang bagay na ito sa kanya. Schwanger,
Pakakasal ka ba sa akin? Oo naman, payag ako. Congratulations sa inyong dalawa. Napakagandang pagsasama nito. Isuot ko na sa iyo. Sinunod naman ito ang dati mong sukat. Pero bakit hindi na kumasya ngayon? Kasi, Dahil hindi naman talaga siya si Shen Schwanger. Sino ang nagsasalita? Ako si Shen Schwanger, ang anak ng medikal na eksperto na si Shen. Pumarito ako para ihatid ang aking ina sa huling hantungan. Ang mapagmahal kong ina ay nag-alay ng buhay sa pagliligtas ng may sakit at tumulong sa mga nangangailangan. Pero ngayon ay ipinahamak siya ng masasamang tao at hindi siya matahimik sa kanyang pagpanaw. Ang boses na iyon. Schwanger, ang kanyang boses, ay eksaktong katulad ng sa dating Schwanger. Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya Cheng-an, natatakot po ako. Ate Euro, hindi kaya sinasapian siya? Sino ka ba talaga? Xu Cheng-an, kahit na ipinahamak ako ng masasamang tao at tuluyang nagbago ang aking anyo. Pero ang aking boses, ang aking anino, ang lahat tungkol sa akin, hindi mo na ba talaga natatandaan kahit konti? Pero, ang iyong mukha, Kuya Cheng-an, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Tingnan mo ako ang tunay na Schwanger mo. Talaga ba? Sige, sabihin mo sa akin. Noong unang beses kaming magkita ni Xu Cheng-an, saan iyon nangyari? Ano ang mga sinabi namin? At ano ang regalo namin sa isa't isa bilang tanda ng aming pagmamahalan? Ako, Hindi mo masagot. Dahil hindi naman ikaw si Shen Schwanger. Dahil ang mukhang iyan ay hindi talaga sa'yo. sabi niya hindi raw sa iyo ang mukhang iyan. Paanong nangyari ang lahat ng ito? 1 taon na ang nakakalipas. Noong kinuha ako ng mga kriminal, si Jiang Yuro ang nag-utos sa kanyang kuya. Nagamitan ako ng operasyon sa mukha para pagpalitin ang mga mukha naming dalawa. Ano? Jiang Euro, sa tingin ko sa galing mong gumawa ng kwento, sayang at hindi ka gumagawa ng mga maikling drama. Pinapayuhan kita, dalhin mo ang mga kamalasan mo at umalis ka na rito dahil kung hindi kita patatawarin. Sandali lang. Dahil sinasabi mong ikaw si Shen Schwanger, anong ebidensya ang meron ka para patunayan ito? Siyempre meron ako. Ha? Paano niyang nasuot ang singsing mula kay President Xu para kay Miss Shen? Ibig bang sabihin ay ikaw? Ay talagang ang... Hindi maaari. Hindi ako pwedeng mataranta. Ang mga nanditong bisita ay kilala na kami sa loob ng 30 taon. Sabihin nyo nga, sa aming dalawa, sino ba talaga sa amin si Shen Schwanger? Siyempre kayo po. Hindi naman po kami bulag. Kayo si Shen Schwanger at siya naman si Jiang Yuro. Kuya Cheng-an, tingnan mo, hindi sila naniniwala sa kanya, kaya huwag ka ring pabulag sa mga panlilinlang niya. Ano kaya kung dalhin natin siya sa ospital para ipasuri ang isipan niya? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi kaya? Totoong naniniwala ka sa mga kalokohan ni Ate Euro? Ang singsing sa engagement, 4 na taon na ang nakakalipas, ay ako mismo ang kumuha ng sukat para kay Schwanger. Kung ikaw talaga si Schwanger, paanong hindi ito magkakasya sa'yo? Iyon ay dahil lang sa naging medyo mataba ako nitong nakaraan. Iyon nga ba talaga ang dahilan? Kamakailan ay nararamdaman ko na kakaiba kayong dalawa. Ang boses niya, ang tindig niya sa likuran. Maging ang mga kinagawian niya ay kamukhang kamukha ni Schwanger. Maging si Chengning ay mas malapit sa kanya. Hindi ko talaga mawari kung bakit ito nangyayari hanggang sasabihin niyang nagpalit kayo ng mukha. Doon na ipaliwanag ang lahat. Kuya Cheng-an, paano mo na paniniwalaan ang mga ganitong mga kwentong barbero? Paano naman magkakaroon ng ganoong kaabsurdong bagay gaya ng pagpapalit ng mukha? Tingnan mo ang mukha ko, ako ang tunay mong Schwanger. Butler, ipatawag mo po rito ang lahat ng mga pamilyang Jiang. Aalamin ko ng mabuti ang buong katotohanan sa likod nito. Senyorito, nandito na po ang mga magulang ni Miss Jiang. Nasaan si Jiang Yuming? Bakit hindi siya pumunta? President Xu, ang anak ko ay sa ibang bansa na tumitira nitong mga nakaraang taon. Pero nasabihan ko na siya at uuwi siya pagkalipas ng ilang araw. Buti na lang at nasabi ko na sa kanila ang tungkol sa pagpapalit ng mukha. Siguradong tutulungan nila ako. Lapastangan ka.
Nabalitaan ko na nagsasalita ka ng kung ano-ano, na nakipagpalit ka raw ng mukha kay Miss Shen, at ang kuya mo pa raw ang tumulong sa iyo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kami nagkaroon ng anak na kahiya-hiya na tulad mo? Sumama ka sa akin pa uwi. Idilat nyo ang mga mata nyo at tignan nyo ng mabuti. Hindi ako ang inyong anak. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsasalita ng walang katuturan, ay papagbayarin talaga kita. Tara na! Sandali. President Xu, huwag po kayong mag-alala. Siguradong pagtutulungan kong disiplinahin ang batang ito para makabawi po sa inyo at kay Miss Shen. Paano nyo nasisiguro na ang taong kasama nyo ngayon ay ang tunay nyong anak na si Jiang Yuro? Siyempre naman po. 9 na buwan kong dinala ang batang ito sa sinapupunan ko, posible bang magkamali pa ako? Kung ganoon, iuwi nyo na agad si Ate Yuro. Bakit ka nagmamadali? Nasaan ang doktor? President Xu, Kuya Cheng-an, ano ba ang ginagawa mo? Suriin nyo agad ang DNA ng 4 na taong ito. opo sir. Kuya Cheng-an, masamang-masama ang loob ko. Bakit hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring maniwala sa akin? Habang hindi pa lumalabas ang resulta, hindi ako basta-basta magtitiwala sa kahit kanino. President Xu, ito na ang DNA test report ni Jiang Yuro at Shen Shuanger. Pati na rin ang para sa mga magulang ni Pamilya Jiang. Ito po ang resulta ng pagsusuri. Kuya Cheng-an, ano ang resulta ng DNA naming dalawa ni Pamilya Jiang? Si Shen Shuanger at ang mag-asawang Jiang Guoliang at Lin Hong ay walang pagkakaugnay sa dugo. Kuya Cheng-an, sabi ko naman sa iyo, hindi posibleng anak ako ni Pamilya Jiang. Nagkamali ka lang sa akin. Siguradong may problema ang ulat na ito. Paanong hindi siya si Pamilyang Jiang? Yuro, alam kong masama ang loob mo. Bata pa lang ay gusto mo na si President Xu. At pagkatapos ay ginamit mo ang kasunduan sa kasal para pakasalan siya, pero sa huli ay iniwan ka rin. Kahit gaano pa kasama ang loob mo, hindi mo pwedeng hindi kilalanin ang sarili mong mga magulang. Nagkukunwari ba kayong walang alam o talagang wala lang kayong alam? Bukod sa mukhang ito, sa ano pang aspeto ako naging kamukha ng anak nyo? Huwag ka na magwala. Sumunod ka na pauwi kay nanay. Bitiwan mo ako, hindi kita nanay. Wala na ang nanay ko dahil sa masasamang tao. Anong sinabi mo? Ngayong araw, kailangang parusahan ko ang matigas mong ulo. Tama na. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na manakit dito? Kung anak mo man siya o hindi. Makikita natin sa resulta ng DNA ninyong tatlo. Si Jiang Yuro at ang mag-asawang Jiang Guoliang at Lin Hong ay may ugnayan sa dugo na 79.7%. Mabuti na lang kanina, habang hindi sila nakatingin, palihim kong napalitan ang sample ko at ng babaeng iyan. Jiang Yuro, ang galing mong gumawa ng kwento? Magaling ka ring umarte? Halos mapaniwala mo na ako kanina. Cheng-an, hindi kita niloloko. Isinusumpa ko na lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan. Nandito na ang ebidensya sa harap mo. Magsisinungaling ka pa rin ba? Ang ulat na ito ay tiyak na pineke ng kung sino. Ikaw ba, binayaran mo ba ang doktor para palsipikahin ang resulta? Ang doktor na kinuha ni Kuya Cheng-an ay kaibigan na niya ng 10 taon, hindi siya maaaring mabayaran ng kahit sino. Ibig sabihin, pinalitan mo ang aming 2 sample. Natatakot ka na ba? Dahil siguradong tama ang sinasabi ko. Hindi ko ginawa iyon. Huwag kang basta-basta mag-akusa. Dahil ayaw mong umamin, mas mabuti pang magpasuri tayong muli. Tama na. Huwag na kayong gumawa ng eksena. Hindi ako gumagawa ng eksena. Cheng-an, totoong hindi ako si Jiang Yuro. Pakiusap, maniwala ka sa akin kahit ngayon lang. May isa pa akong paraan upang mapatunayan ang kanilang pagkatao. Anong magandang plano mayroon si Madam Jiang? Sige, makikinig ako. Kung hindi ako nagkakamali, may natitira pang dote si Yuro na naiwan sa Pamilya Xu, hindi ba? Tama ka. Nagpahanap na ako ng mag-aayos nito. Dahil balak ko talaga na ipadala iyan sa inyo sa mga susunod na araw.
May isang safe sa dote na iyon? Maaari po bang pakiusap na ipakinuha iyon sa mga tauhan nyo? Hoy, kayo, bilisan nyo at kunin ang safe na iyon. Anong klaseng pakanana naman ba ang ginagawa mo? Euro anak, talagang hindi maintindihan ni Mama kung bakit kailangan mo pang magpanggap na parang ewan. Ang safe na iyon ay sadyang ipinagawa ni Mama para sa iyo bago ka pa man ikinasal. Ang mga fingerprint mo lang ang tanging makakabukas doon. Sa laki ng bagay na ito, paano mo nagagawang magkunwaring wala kang alam? Anong sinasabi mong nagkunwari ako? Hindi talaga ako si Jiang Yuro at wala talaga akong alam sa safe na sinasabi mo. Huwag na kayong mag-away. Gaano man karami ang sabihin nyo ngayon, wala ring silbi dahil wala namang ebidensya. Kung sino talaga ang may-ari ng safe, malalaman natin sa isang pagsubok. Madam Jiang, ito na po ang safe na hinihingi nyo. Ngayon, itapat mo ang iyong daliri. Kung ikaw nga si Jiang Yuro, agad na mabubukas ang safe na ito. Pero kung isa ka lang tao na pinalitan ang mukha, o si Shen Schwanger ka talaga, kapag idiniin mo ang daliri mo, hindi iyan tutugon kahit kailan. Sige ba? Kapag mamaya ay hindi ko nabuksan ang safe na ito, pakiusap na kayong dalawa ay umalis na agad dito at wag na ninyo akong gambalain. Siyempre naman walang problema. Tagumpay ang pag-verify ng fingerprint. Talaga bang nabuksan mo to? Hindi ito maaari. Anong hindi maaari? Maraming mga mata ang nakakakita ngayon. Natugma ang DNA mo sa amin. At ang fingerprint mo ay kayang buksan ang aming vault. Euro, ikaw nga talaga ang aming tunay na anak. Tama po ako, di ba? Tama ka po, Miss Jiang. Kaya huwag ka na pong magsinungaling. Maaari bang kayong dalawa ang nagmamanipula sa kahon na yan? Ang kumuha ng kahon na iyon ay ang tauhan ni Pamilya Shu, kaya paano naman namin ito mamanipulahin? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Subukan mong pindutin. Siguradong mabubuksan mo rin ito. Paano mangyayari yun? Ayaw kong gawin iyan. Bigo ang pag-verify ng fingerprint. Bakit naging ganito? Ate Yuro, ngayon ay kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan. Kung ako nga talaga si Jiang Yuro, paanong hindi ko mabubuksan ang sarili kong vault? Cheng An, siguradong minudipika ang vault na ito. Huwag mo akong hawakan. Kay mga narito, paalisin sila. Huwag kang makapal ang mukha na manatili rito. Sumama ka na sa akin pa uwi. Bitiwan mo ako. May Tara tao na. ba riyan? Tingnan natin kung sino ang mangangahas na humawak kay Miss Shen. Jiang Yuro, meron ka pa bang konsensya? Matapos mo akong paulit-ulit na hiyain, hinayaan ko lang iyon. Ngunit ngayon pati ba naman ang sarili mong mga magulang ay sasaktan mo? Sasama ng ugali mong iyan, wala na sigurong masamang bagay ang hindi mo kayang gawin, di ba? Tama si Miss Shen Jiang Yuro. Bakit ako nagkaroon ng anak na walang utang na loob at walang hiya? Panginoon ko, hiyang-hiya ako sa mga ninuno ng pamilya Jiang. Ako, mabuti pang mawala na lang ako. Mahal ko. Huwag kang magmadali. Nawala lang sa sarili ang bata. Susunod din siya at sasama sa atin pauwi. Gagamit kayo ng konsensya para pilitin ako? Hindi ako sasama sa inyo. Pero, kung gusto ninyong matapos na ang lahat, hindi ko kayo pipigilan. Kapag wala na kayo, ako na ang bahalang mag-ayos sa inyo. Anong sinabi mo? Parurusahan kita? Bastos kang bata ka. Nagawa mo pa akong saktan? Anong gagawin mo? Huwag mong saktan ang asawa ko. Huwag mong saktan ang asawa ko. Saklolo, tulong, huwag na. Tulong, huwag niyo na akong saktan. Kung ayaw mong masaktan, magsalita ka ng totoo. Sino ba talaga ang tunay mong anak? Siyempre, ikaw iyon. Parang gusto mong masaktan ah. Tigil na. Huwag na kayong lumaban. Sabi ng tumigil ka na. Nag-aalala ka na, no? Kung aaminin mo na ngayon na ikaw ang anak niyang si Jiang Yuro, titigil na ako agad. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako iyon. Hindi ba? Kung ganoon, lumayas ka sa harap ko. Tama na. Kuya Cheng An, tingnan mo siya. Ngayon, nagawa na niyang tratuhin ng ganito ang sarili niyang ina. Jiang Yuro, talagang sumusobra ka na. Kayong mga narito, paalisin nyo ang baliw na ito sa harap ko. Opo, sir. Huwag kayong gumalaw.
tumabi kayong lahat sa daraanan ko. Schwanger, ayos ka lang ba? Pakiusap, tulungan niyo ako. Huwag niyo na siyang saktan. Sasabihin ko na, aamin na ako. Siya ang tunay kong anak na si Jiang Yuro. Ulitin mo iyan ng mas malakas. Yuro, hindi natin kayang talunin ang baliw na babaeng si Shen Schwanger. Sumama ka na sa nanay mo pa uwi. Ano? Anong sabi mo? Siya ba talaga si Jiang Yuro? Oo. Para lang makasal ang anak ko sa iyo, gagawin niya ang lahat. Totoong nakipagpalit siya ng mukha kay Shen Schwanger at pinatulong niya kaming pagtakpan siya. Ikaw, Madam Jiang, sobra ka na. Katatapos ko lang magsikap na tulungan ka, tapos ngayon, babaliktarin mo ako. At kakampi ka pa sa anak mo para siraan ako. Madam Jiang? Oo, tingnan mong mabuti. Ako si Shen Schwanger. Matagal nang wala ang nanay ko. Ikaw ang ina ni Jiang Yuro. Nakakatawa talaga ang nangyayari. Lin Hong, Jiang Guoliang, tingnan ninyong mabuti. Heto ang pinalaki ninyong anak. Mula noong nagdesisyon siya na makipagpalit ng mukha sa akin, nagdesisyon na rin siyang huwag na kayong kilalanin. Yuro? Hindi ba't sabi mo kapag kasal na kayo ni Cheng An, ibabalik mo na ang tunay mong pagkatao? Niloko mo lang ba kami? Pwede ba? Manahimik ka na lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya Cheng An, sa tingin ko, dahil si Madam Jiang ay katatapos lang masaktan sa ulo ng anak niya, kaya kung ano-ano na ang sinasabi niya. Ganoon ba yon? Opo, President Xu. Narinig ko na ang mga taong may ganyang kalagayan ay nalilito na at hindi na alam ang totoo sa hindi. Huwag na tayong gumawa ng gulo para sa anak natin. Ginang, ihahatid na kita sa ospital para mapatingin. Hinto. Akala nyo ba makakaalis kayo nang hindi ipinapaliwanag ng maayos ang lahat? Yuro, tingnan mo. Parang wala na sa sarili ang mama mo sa ginawa mo kung ano-ano na ang sinasabi niya. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Ibig mo bang sabihin, magiging masaya ka lang kapag nawala na kaming dalawa? Hindi ko na talaga ito kaya. Jiang Yuro, ganyan ka ba talagang kumilos bilang anak? Totoo iyan, Miss Jiang. Sumusobra ka na talaga. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga magulang mo. Madam Jiang, kaya mo bang sabihin ng malakas sa aming lahat na ang taong ito ay hindi mo anak? Na kinalilimutan mo na ang ugnayan nyo at wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mama mo ay sobrang naguguluhan na dahil sa iyo, tapos hindi mo pa rin siya tatigilan. Kapag nagawa iyon sabihin ni Madam Jiang, hahayaan ko siyang umalis agad. Pero kapag hindi niya iyon masabi, walang makakaalis dito ngayon. Dalian mo, sabihin mo na. Huwag mo na akong isali rito. Sige, sasabihin ko. Ako, si Lin Hong, ay nangangako na ang taong ito ay hinding-hindi ko na anak na si Jiang Yuro. Kakalimutan ko na ang ugnayan namin habang buhay. Wala na kaming anumang koneksyon sa isa't isa. Ginang, ginang. Ikaw talaga. Ang mga itsura nitong mag-asawang ito ay parang hindi sila nag-aakto lang. Maaari kayang anak talaga nila si Schwanger. Maghahanap ako ng paraan mamaya na sundan ang mag-asawang Jiang, kumuha ng sample, at kay Miss Shen ay gagawa tayo muli ng pagsusuri. Opo, sir. Pwede na po ba kaming umalis? Siyempre, pwede na. Dahil sa pagmamahal ni Madam Jiang sa kanyang anak, maging ang pagputol ng ugnayan sa kanya, ang mga salitang ganoon kabigat ay nasabi niya talaga, ako, si Shen Schwanger, ay hangang-hanga sa inyo. Sige, umalis na kayo. Ate Yuro, ang aming selebrasyon ni Kuya Cheng An, ang aming engagement party ay ginulo mo ng gusto. Kontento ka na ba ngayon? Ano pa ba ang gusto mong kunin sa akin? Nagsisimula ka na namang baliktarin ang sitwasyon, di ba? Nakalimutan mo na ba kung paano pinarusahan si Madam Jiang kanina? Gusto mo rin bang maranasan yon? Kuya Cheng An, tingnan mo ang mukha ng babaeng ito. Nakakatakot siya. Paalisin mo na siya, please. Huwag kang magmadali. May itatanong pa ako sa kanya. Pwedeng mabago ang mukha
Pero ang mga alaala ay hindi, di ba? May masasabi ka bang isang bagay na kaming dalawa lang ni Schwanger ang nakakaalam? Siyempre, pwedeng-pwede. Naaalala mo ba? Noong graduation natin, sabay tayong pumunta sa observatory para manood ng meteor shower? Ano ang sinabi mo? Totoo namang kasama ko noon si Schwanger para manood ng Meteor Showers Observatory at walang ibang nakakaalam tungkol dito. Pwede mo bang ikwento ang mga detalye? Hindi pa bukas noon ang observatory, kaya palihim tayong pumasok mula sa pintuan sa gilid. Ginamit din natin ang teleskopyo para sabay na manood ng meteor shower at sa harap ng meteor shower na iyon, naghiling tayo na sana ay magsama tayo habang buhay hanggang sa ating pagtanda. Ngayong pagkakataong ito, siguro naman ay maniniwala ka na sa akin. Tama nga ang mga sinabi mong detalye. Schwanger, ikaw ba talaga iyan? Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi sila magkakilala. Tama. Nasa akin ang diary niya. Kuya Cheng-an, maghintay ka muna. Tao, halik kayo rito. Nandito po ako. Kunin mo ang diary sa pangatlong drawer sa loob ng kwarto ko. Masusunod po. Anong gagawin mo? Ang babaeng ito ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Kuya Cheng-an, hindi ka na dapat pang maniwala sa kanya. Pero, kung hindi siya si Schwanger, paano niya nalaman ang napakaraming detalye? Bakit hindi ito magiging posible? May ebidensya ako na nagpapatunay na niloloko ka lang niya. Miss Shen, ito na po. Kuya Cheng-an, tingnan mo. Isinulat ko rito noong panahong iyon ang lahat ng mga nangyari nang pumunta tayo sa observatory, Jiang Euro. Ang lahat ng mga bagay na kababanggit lang niya, nandito lahat at isinulat ko. Nakalimutan ko pala ang tungkol sa diary na ito. Siguradong nakuha niya ito mula sa bahay ko. Dito sa diary na ito, totoong nakatala rito ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. At ang sulat kamay na ito ay totoong kay Schwanger. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa tingin ko, siguradong si Ate Euro, noong gumagawa siya ng mga gawaing bahay, ay pumasok sa kwarto ko at palihim na binasa ang aking diary. Kaya naman, nalaman niya ang tungkol sa buhay ko. Kuya Cheng-an, isa siyang baliw na may sakit sa pag-iisip? Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi. Ang diary na ito ay hindi niya sinulat. Ako ang nagsulat nito. Jiang Euro, talagang napakamatigas ng ulo mo. Ayaw mo talagang sumuko. Ito ay diary ko. Paano mo nasabing ikaw ang nagsulat nito? Dahil magkaiba tayo ng sinasabi. Bakit hindi ka sumubok na sumulat ng ilang salita ngayon para makita ng lahat kung ang sulat kamay mo ay tutugma ba sa nasa diary na ito? Ako? Takot ka, di ba? Dahil ang diary na ito ay hindi mo naman talaga sinulat. Kuya Cheng-an, tingnan mo po siya. Napaka-eskandalosa niya. Huwag tayong magpadala sa mga sinasabi niya. Magsusulat lang naman ng ilang salita. Kung magkatugma ang sulat kamay, ay wala na siyang masasabi pa. May tao ba riyan? Kumuha kayo ng papel at panulat. Sige, magsulat ka na. Gagawin ko. Buti na lang at matagal ko nang sinimulang gayahin ang sulat ng babaeng iyon. Mukhang makakalusot ako nito. Sumulat ka rin ng ilang salita para maipagkumpara. Walang problema. Masyadong magkatulad ang dalawang sulat kamay na ito. Sino ba talaga sa inyo ang tunay na Miss Shen? Siyempre ako. Ginagaya lang ako ni Jiang Euro. Kasalanungalingan. Kahit ang pagnanakaw ng diary ko na isang napakamaruming gawain ay nagawa mo, ang paggaya sa sulat ko ay hindi nakataka-taka, di ba? Kuya Cheng-an, ngayong narito na tayo, hindi mo pa rin ba ako pagtitiwalaan? Aminado akong pinaghirapan mo ito, pero ang sulat kamay, maaring magaya, pero hinding-hindi magiging eksaktong pareho. Cheng-an, maaari mong ipadala ang mga ito sa propesyonal na ahensya para sa beripikasyon. Pagdating ng oras, malalaman din natin kung sino sa amin ang mapagpanggap. Naniniwala akong tama ang sinabi mo. Kayo dyan, kunin ang dalawang sulat kamay na ito at ang diary, dalhin nyo sa ahensya para masuri. Hindi maaari. Hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangan kong humanap ng paraan para pigilan sila. Nandito na ang matandang ginang. Mabuti naman may pag-asa pa ako.
Ma, may problema po. Si Kuya Cheng-an, ayaw na niya sa akin. Anong nangyari? Sabi ni Ate Euro, noong isang taon daw po ay pinilit ko siyang makipagpalitan ng mukha sa akin. Sabi pa niya, siya raw ang tunay na Shen Shuang. Ano? Isang malaking kalokohan iyan, di ba? Ano naman ang sabi ni Cheng-an? Si Kuya Cheng-an po, naniwala siya kay Jiang Euro. Ano? Hindi ito maaari. Walang hiya ka. Ano ba ang ginawa mo sa anak ko para maloko mo siya ng ganyan? Inuutusan kita, lumayas ka na ngayon din. Magpunas ka muna. Ako na ang magpapaliwanag kay Mama. Cheng-an, ano ba talaga ang ginawa sa iyo ni Jiang Euro? Bakit bigla kang naging napakabait sa kanya? Nakalimutan mo na ba na binasag niya ang garapon ng abo ng iyong ama at tinangkapang saktan si Cheng-ning? Gusto ko na talagang parusahan ang masamang babaeng iyan. Ma, sa tingin ko po ang nangyayari ay hindi ganoon kasimple. Nagpadala na ako ng mga tao para isailalim sa pagsusuri ang sulat kamay nilang dalawa. Kung sino ang tunay na Schwanger, malalaman natin ang resulta sa lalong madaling panahon. Ano ang sinabi mo? Kayo diyan. Habulin niyo sila at pabalikin dito ngayon din. Opo. Ma, bakit po ninyo ginagawa ito? Hindi pa ako ulyanin. Siya ang tunay na Schwanger. Kung magtatangka kang pagdudahan siya, siguraduhin mong lampas ka muna sa akin. Ma, hindi ko naman sinabing natiyak na hindi siya si Schwanger. Kailangan ko lang ng konkretong ebidensya para mapatunayan kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Huwag mo nang gawing komplikado. Hindi pa naman bulag ang mga mata ko. Siya ang mabuting manugang ko. Walang iba kundi si Shen Schwanger. Ma, salamat po dahil handa kayong maniwala sa akin. Ma, hindi niyo ba napapansin na napakakaiba ng mga nakaraang araw? Sinabi ni Cheng-ning noon na nakikipaglaro lang siya kay Ate Schwanger. Pero kamakailan, panay ang paghahanap niya kay Jiang Euro. Ang mga mata ng bata ay hindi nagsisinungaling. Kung sino lang, ang sa pakiramdam niya ay tama. Siya ang tunay na Schwanger. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bata pa lang si Cheng-ning. Anong alam niya? Siguradong nagayuma lang siya ng masamang babaeng si Jiang Euro. Ikaw, Jiang Euro, kung ayaw mong mapahamak, lumayas ka na ngayon din. May gana ka pa akong pandilatan? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Ma, huwag niyo pong gawin iyan. Bitawan mo ako. President Shu, yung sirangkuhan ng CCTV camera ay naayos na po. Sa video, kita na si Miss Shen ang naglagay ng lason sa gamot ni Miss Cheng-ning. Anong sabi mo ang sabi? Alam ko na ikaw ang naglagay ng lason sa gamot ni Cheng-ning. Ang layunin mo ay ang siraan ako at pagkatapos ay paalisin ako sa pamilya Shu, tama ba? Tingnan mo ang ginawa mo. Bakit mo nilason si Cheng-ning? Kuya Cheng-an, Huwag mo akong tawagin ganyan. Schwanger, nagtiwala pa naman ako sa iyo ng husto, ngunit tinangka mo palang saktan ang anak ko. Hanggang ngayon, ang katawan ng anak ko ay hindi pa nakakabawi at lahat ng iyon ay dahil sa iyo. hindi ako ang may gawa niyan. Kuya Cheng-an, ma, kailangang maniwala po kayo sa akin. Ngayong narito na tayo sa ganitong sitwasyon, gusto mo pa rin magsinungaling, ganon ba? Ngunit ang gamot na iyon ay inihanda ni Ate Euro. Noong araw na iyon, nagtagal din siya sa kusina. Sino ang nakakaalam kung may ginawa siyang masama? May punto ang sinasabi mo, ngunit ang katotohanan na may hinalo ka sa sisidlan ng gamot ni Cheng-ning ay isang katotohanan. Oo, may inilagay ako. Ngunit hindi iyon lason, kundi pampalakas na gamot. Kahit na ano pa, itinapon na ang mga gamot na iyon. Pwede mong sabihin ang anumang gusto mo dahil wala namang ebidensya. Kuya Cheng-an, bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin ng detalyado? Kung anong pampalakas ang inihalo mo sa gamot ni Cheng-ning? At ano ang mga sangkap nito? Magsalita ka na. Kung hindi ay mapapatunayan kong nagsisinungaling ka. Hindi ka na makapagsalita, di ba? Kailangan mo ba ng tulong para gumawa ng kwento? Salamat sa magandang intensyon ni ate. Pero ang gamot na niluto ko para kay Cheng-ning ay tinatawag na red blood pill. Ang gamot na ito ay hinaluan ng dugo para maging isang mabisang suplemento. Sa loob ng maraming taon ni Cheng-ning sa kanyang kondisyon ng autismo, ang gamot na ito ang magpapagaling sa kanya. Anong kalokohan na naman iyan? Bakit parang kailanman ay hindi ko pa narinig ang ganyang klaseng gamot? Dahil kulang ka sa kaalaman. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang aking kamay. Noong araw na iyon, sarili kong dugo ang ginamit ko para ihanda ang gamot niya. Buti na lang bago ako umalis nung nakaraang araw, ay hindi sinasadyang nagasgasan ang pulso ko. May marka nga ng sugat. Schwanger, bakit kailanman ay hindi mo sinabi sa amin ito? Nay, natatakot po kasi ako na baka hindi niyo ako payagang gawin ang gamot na ito. Pero para sa akin, parang tunay na kapatid na ang turing ko kay Cheng-ning. Handa akong magsakripisyo, ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Napakahusay mong manugang. Pasensya ka na at napagbintangan kita. Masyadong malaki na ang isinakripisyo mo
para sa pamilyang ito. Nay, ayos lang po na mapagbintangan ako. Basta maging maayos ang kalusugan ni Cheng Ning at ang ating buong pamilya. Iyon ang pinaka-importante sa lahat. Sobrang OA naman ang pag-arte mo. Cheng-an, maging ikaw ay napagbintangan din si Schwanger kanina. Halika rito at humingi ka ng paumanhin kay Schwanger. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang sangkap nitong red blood pill na sinasabi mo? Kuya Cheng-an, hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Para mapatunayang malinis ang konsensya ko, ngayon din ay iluluto ko sa harap niyo ang gamot na ito. May nangyaring masama. Takbo na. Schwanger, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi naniniwala sa iyo si Cheng-an, pero ako, naniniwala ako sa iyo. Ang ginagawa mong iyan, sobrang pinapahirapan mo ang puso ko. Ginagawa ko ito, hindi para kay Cheng-an. Kung ang pulang tableta ay kayang gamutin ang sakit ni Cheng Ning, para mula ngayon ay maging normal na siyang bata, kahit pa maubos ang lahat ng dugo ko, wala itong problema sa akin. Ma, ibalik mo iyan sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang medicine box, nasaan na ang medicine box? Madam, nandito na ang medicine box. Shu Cheng-an, kung itinuturing mo pa akong ina, humingi ka agad ng tawad kay Schwanger? Pagkatapos ay pakasalan mo na siya at mamuhay na kayo ng maayos. Ma, wag po kayong masyadong mabahala. Kung nagkamali man ako sa kanya, pagkatapos malaman ng katotohanan, siguradong gagawin ko ang lahat para makabawi. Anong ibig mong sabihin? Idilat mo ang mga mata mo. Ginawa na ni Schwanger ang lahat para kay Cheng Ning. Hindi mo ba nakikita iyon? Pero hindi ka pa rin naniniwala sa kanya. Ikaw, wala ka na ba talagang kahit katiting na konsensya? Tita Fang, dahil gustong-gusto mo naman siya, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya sa halip na ang anak mo? Ano ang sinabi mo? Papaturuan ko ng leksyon ang sinungaling na masamang babaeng ito. Tingnan mo kung paano mo nalinlang ang anak ko. Ikaw, nakakagalit ka na talaga. Ma, Umalis ka sa daan ko. Huwag kang humarang-harang dito. Ikaw, May sakit sa puso si Tita Fang. Hindi na siya dapat mabigla. Iuwi na ninyo agad siya. may tao ba riyan? Iuwi nyo ang matandang senyora para makapagpahinga. Hindi ako aalis. Ngayong araw na ito, gusto kong makita ang kasal mo kay Schwang. Ma, wag po kayong ganyan. Sa ngayon, ang kalusugan nyo ang pinakamahalaga. Wala akong pakialam. Kung mahalaga pa ako sa inyo bilang nanay nyo, palayasin mo si Jiang Yuro. Ang masamang babaeng iyan. Ma, bakit po kailangan pang gawin ito? Hindi pa naman napatutunayan ang lahat, di ba? Siya nga si Jiang Yuro. Ngayon, mamili ka. Sa kaniya ka. O sa akin na nanay mo, mamili ka. Ma, Sige, gusto mo ba akong umalis? Aalis ako. Aalis na ako. mas mabuting bumalik ka na muna. Shu Cheng-an, aalis ako kung iyan ang gusto mo. Pero tatanungin kita sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng lahat ng ating pinagdaanan ng magkasama, kanino ka maniniwala? Sa kaniya ba o sa akin? Ang mga sinasabi mo ngayon ay wala ng saysay, maniniwala lang ako sa ebidensya. Sige. Shu Cheng-an, huwag kang magsisisi. President Xu, lumabas na ang dalawang ulat ng pagsusuri. Siya ang tunay na Miss Shen. Anong sabi mo? Linawin mo ang sinasabi mo. Ito po yung pinaabot ni President Xu na nag-utos sa aking kumuha mula sa mga magulang ni Pamilya Jiang at Miss Shen para sa ginawang DNA test report. Ang tatlong ito po ay kumpirmadong magkakadugo. At ito naman po ang sulat kamay na test report ng dalawang binibini. Ang sulat ni Miss Jiang at ang sa diary ay magkatugma po. Paano itong nangyari? Ibig sabihin, ikaw ba talaga si Schwanger? At ikaw pala talaga si Jiang Yuro. hindi ganoon iyon. Siguradong peke ang mga report na iyan. Paano naman ako magiging si Jiang Yuro? Kuya Cheng-an, tingnan mo ako. Ako ang iyong si Schwanger. Napakasama mong babae. Hindi ka karapat-dapat na gamitin ang mukha ni Schwanger. Hindi, ako talagang iyong si Schwanger. Ang lahat ng ito ay masamang plano lang ni Jiang Yuro. Gawa-gawa lang niya ang kwento tungkol sa pagpalit ng mukha. At ang lahat ng ebidensyang ito ay pineke rin niya. Kuya Cheng-an, huwag kang magpapahuli, kaniyang mga panlilin lang. Ngayong nalaman na ang totoo, nagagawa mo pang magsinungaling? Sa loob ng 5 minuto, sisiguraduhin kong si Pamilya Jiang ay mahihirapan at mawawalan ng lahat.
Huwag naman pong ganyan. Aamin na ako. Inaamin ko na, ako nga si Jiang Yuro. Jiang Yuro, ngayong tapos na ang lahat, sa wakas ay umamin ka rin. Aamin na ako. Aaminin ko na ang lahat. Kuya Cheng-an, nagmamakaawa ako, napakawalan mo na si Pamilya Jiang. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, pakiusap. Ano ba ang nangyayaring ito? Ipaliwanag mo ng malinaw. Totoo ang lahat ng sinabi ni Shen Schwanger. 3 taon na ang nakararaan, ako ang nagmamaneho at bumangga sa kanya, kaya nawalan siya ng malay. 1 taon na ang nakararaan. Pinilit ko rin siyang makipagpalit ng mukha sa akin, ginawa ko ang lahat ng iyon. Bakit mo iyon ginawa? Bata pa lang tayo ay mahal na kita, pero kailanman ay hindi mo ako pinansin o tinignan man lang. Pinaghirapan ko ang kasunduan ng pagpapakasal para lamang maging sa iyo, pero sa puso mo, siya pa rin ang tanging nilalaman. Kahit na wala na siyang malay at parang tulog lang, siya pa rin ang mahal mo. Paano mo aasahan na matatanggap ko ang sakit na iyon? Kaya, gumamit ka ng ganito kasamang paraan para nakawin ang lahat kay Schwanger? Bago pa naging pipi si Schwanger, ikaw rin ba ang may gawa niyon? Siyempre, ginamit ko ang nagbabagang bakal para hindi na siya makapagsalita upang habang buhay siyang hindi na maibunyag ang tunay niyang pagkatao. Wala ka talagang awa at katinuan. Kuya Cheng-an, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ginawa mo iyan para sa sarili mo. Napakabuti namin ni Cheng-an sa iyo, pero niloko mo lang pala kaming lahat. Ma, kahit peke po ang pagkatao ko, pero ang kagustuhan ko na maging kapamilya niyo ay totoo. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Mabait ako sa iyo noon, dahil inakala ko na ikaw si Schwanger. Tanging si Schwanger lamang, ang kaisa-isang manugang na tinatanggap ko. At dahil ikaw si Jiang Yuro, hindi ka karapat-dapat na tumapak sa pamilyang ito. May gana pa kayong gawin ito sa akin. Kung ganoon, matandang walang silbi, hindi na ako magdadalawang isip na sabihin sa inyo ang isang bagay. Ang gamot ng anak mong mahina ang isip, Ako ang may gawa niyon. Ah, Anong sinabi mo? Bakit mo ginawa iyon? ang munting salbahe na si Cheng Ning, hindi ko alam kung paano, pero dahil nalaman niya ang totoong pagkatao namin ni Shen Schwanger, dapat lang siyang mawala. Ang tanging pinagsisihan ko lang ay ang hindi paglalagay ng lason sa iyong bibig para tapusin ka na rin. Diyos ko! Kayong mga tao dyan, ilabas siya rito. Schwanger, kamusta na po ang nanay ko? Kailan po kaya siya magigising? Sobrang nabigla si Tita Fang. Masyadong mataas ang kanyang tensyon. Delikado ang kanyang lagay ngayon. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, magiging ligtas siya. Schwanger, salamat sa iyo. Mr. Shu, sumusobra ka na. Anong tawag mo sa akin? Si Mr. Shu, syempre. Ano ka ba? Bini ka na ba? Hindi. Kaya lang, dati ay tinatawag mo akong Kuya Cheng-an. Iba noon. Iba na ngayon. Schwanger, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na ba sa akin? Schwanger, mali ako noon at aminado akong nagkamali ako. Huwag na. Schwanger, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo naman sa akin, pakiusap. Kahit si Cheng Ning ay nakilala ako, samantalang ikaw ay masyadong natagalan para malaman kung sino talaga ako. Schwanger, patawad. Napaka-ignorante ko. Kung iyon lang sana ay ayos lang. Dahil ang mukha ko na ito ay lubos nang nagbago. Pero noong piging ng kasunduan sa kasal, sinabi ko na sa iyo, ipinaliwanag ko na ang lahat sa iyo, pero hindi ka pa rin naniwala sa akin. Shu Cheng-an, binigyan kita ng pagkakataon. Schwanger, ako. Huwag mo nang ituloy. Babantayan ko pa si Tita Fang. Lumabas ka na. Sige, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang, nandito lang ako sa katabing kwarto. Sandali. Isara mo ang pinto. Ma, nasaan po kayo? Yuro, nandito ka na? Ma, ano po ang nangyayari dito? Anak, bangkarote na ang pamilya natin. Ano? Si Shu Cheng-an ba ang gumawa nito? Oo. Sa dami ng masasamang ginawa mo, paano niya naman tayo mapapatawad? Yuro, huwag kang matakot. Bukas ay sasama ka sa amin pabalik sa probinsya, magsisimulang muli ang pamilya natin. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin ay,
Doon sa probinsya, mayroon pa tayong tinatagong yaman? Hindi. Mayroon pa tayong ilang ektaryang lupain at isang lumang bahay. Ibig mong sabihin, pababalikin mo ako para maging magsasaka lang? Basta't ang pamilya natin ay nagtutulungan, tiyak na makakabangon din tayo muli. Nagbibiro ka ba? Kung hindi ka lang sana nagpakatanga sa party, hindi ko sana nailantad ang pagkatao ko. Pinalayas ako ni Kuya Cheng-an, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Euro, hindi naman sinasadya ni Mama na madamay ka. Sasabihin mo pa iyan ngayon, anong mapapala natin? Dahil wala naman kayong maitutulong, bakit pa kayo nananatili rito? Umalis na kayo. Sige, aalis na ako. Kapatid, anong nangyayari rito? Kuya, sa wakas ay bumalik ka na. Tulungan mo ako ulit sa huling pagkakataon. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko na si Shu Cheng-an ay maging akin lang habang buhay. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sinisiguro ni Kuya na hindi kita bibiguin. Tubig. Tubig. Tita Fang. Tita Fang, halika. Heto, uminom ka ng tubig. Jiang. Hindi. Ikaw. Si Schwanger. Si Schwanger nga. Noong una akala ko ay si Jiang Yuro ka. Marami akong nagawang masasamang bagay sa iyo. Hinding-hindi na ako makakatingin ng diretso sa iyo. Tita Fang, mahina pa ang katawan niyo ngayon. Huwag na po muna ninyong isipin iyan. Inalagaan niyo pa rin ako kahit kinalimutan niyo na ang nakaraan. Talagang naantig po ako. May gusto lang po akong itanong. Gusto niyo pa rin po bang makasama si Cheng-an? Mukhang hindi pa rin siya pumapayag. Siguradong dahil ito sa akin. Tita Fang, ano po ang ginagawa ninyo? Gusto ko pong lumuhod sa inyo para humingi ng tawad. Tita Fang, hindi nyo na po kailangang gawin iyan. Hindi nyo po ito kasalanan. Sa pagitan namin ni Cheng-an, ay marami nang naganap na mga hindi pagkakaunawaan at mga pagkakataong nawala at ang mga pader na ito ay hindi lang basta sa maikling panahon ay mawawala na agad. Kung gayon, ano ba ang kailangang gawin ni Cheng-an para muli mo siyang matanggap? Hindi na po kailangan. Plano ko po na kapag bumuti na ang inyong pakiramdam ay mag-iimpake na ako para mangibang bansa at magsimula ng bagong buhay. Schwanger, pakisabi mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi mo ako iiwan, di ba? Kung saan man ako pupunta, sarili ko na itong desisyon. Sa susunod, matuto kang rumespeto. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaang umalis si Schwanger. Kailangan ko siyang mabawi. Lahat ng ito ay mga paboritong pagkain ni Schwanger. Kung kaya ko itong iluto ng personal, siguradong magiging masaya siya. Senyorito, maayos ka lang po ba? Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Huwag mo akong pakialaman. Kaya ko ito. Kailangan kong matutunang magluto ng asparagus. Senyorito, wag na po kayong magluto. Natatakot po ako. Kung natatakot ka, lumabas ka. May masamang nangyari. Miss Shen, bilis, puntahan niyo po siya. Malapit nang masunog ni Senyorito ang buong bahay. Ano? Schwanger, nandito na ako. Sige na, tikman mo to. Ano to? Ito, ang paborito mong stir-fried bamboo shoots. Shu Cheng-an, ganyan ba ang galit mo sa akin? Galit? Paano naman ako magagalit sa'yo? Gusto ko lang namang magluto ng pagkain gusto mo para mapasaya ka. Kahit medyo hindi maganda ang hitsura nito, pero matututunan ko rin ito sa susunod. Sisiguraduhin kong mas masarap na ang susunod. May susunod pa? Oo, pag-aaralan kong mabuti ang pagluluto.
Wag na, Mr. Shu. Ibaling mo na lang yung malasakit mo sa ibang tao. Schwanger, kahit ano bang gawin ko, hindi mo pa rin ba ako mapapatawad? Ako, Alice, Cheng-an, siguradong binago ang kahon na ito. mapanlin lang kang babae? Huwag mo akong hawakan. Tama. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi na maaari ang sa ating dalawa. Sir, tama na po ang pag-inom. Umalis ka. Huwag niyo akong pakialaman ngayon. Hay, napakahinang lalaki. Hipag, buksan mo ang pinto. May nangyaring masama, bilisan mo. Chengning, huwag kang matakot. Anong nangyari? Parang hindi maganda ang pakiramdam ni kuya. Nakahiga lang sa kama at hindi gumagalaw. Puntahan mo na siya agad. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam, sumama ka sa akin dali. Hipag, tignan mo siya dali. Ano na bang nangyayari sa kapatid ko? Chengning, huwag kang mag-alala. Bumalik ka muna doon at magpahinga. Sige po. Chengning, buksan mo ang pinto. Chengning. Hay, hangal kong kuya. Hanggang dito lang ang maitutulong ko sa'yo. Chengning, ikaw ba yan? Schwanger, Schwanger, huwag kang aalis. Lasing lang pala siya. Itong si Shu Chengning, hindi ko alam kung kanino natututo. Sige na nga, dito na lang muna sa sofa ngayong gabi. Schwanger, huwag kang aalis. Shu Cheng-an, bitawan mo ako. Schwanger, miss na talaga kita. Shu Cheng-an, gumising ka sa katotohanan. Schwanger, ano ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Ano pa ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Mula noong nagbalik ang mga alaala ko, hindi ko na kayang tumingin sa salamin. Dahil sa hitsura kong ito, kahit ako ay hindi ito matanggap. Shu Cheng-an, sigurado ka ba na ako pa rin ang mahal mo? Ano man ang maging hitsura mo, sa puso ko, mananatili kang Schwang, ikaw lang ang mahal ko. Ang puso ko ay hinding-hindi magbabago. Talaga? Siyempre, Hindi ako naniniwala. kung gayon, patutunayan ko sa iyo. Schwanger, aalis ka na ba? Oo, kailangan ko nang bumalik para matulog. Pwede bang huwag ka munang umalis? Hindi pwede. Bakit? Alam mo na ang sagot. Pero, mamimiss kita. Umaga na. Makakaabot ka pa ba? Salamat, Tito. Yuro, dala ko na ang taong kailangan mo. Tingnan mo kung siya nga ito. Tama, siya nga si Shu Chengning. Ipadala mo ang larawang ito kay Shu Cheng-an at siguradong kakagat siya sa pain kapag nakita niya ito. Para lang kay Shu Cheng-an? Sulit ba talaga ang lahat ng ito? Hindi lang naman para kay Shu Cheng-an ang ginagawa ko. Mas maganda ang pinagmulan ko kaysa kay Shen Schwanger at mas may kakayahan ako. Pero bakit lahat na lang ng tao ay siya ang minamahal at hindi ako? Basta't mahirapan si Shen Schwanger, gagawin ko ang lahat. Sige, ganyan nga dapat ang kapatid ko. Ano mang gusto mong gawin? Tutulungan ka ni kuya? Schwanger, kumain ka pa ng marami. Saka,
Salamat sa lahat ng pagod mo. Huwag kang masyadong maingay. Oo nga pala, nasaan si Chengning? Bakit hindi pa siya bumababa para kumain? Naku, hindi po maganda ito. Wala na po si ikalawang binibini, nawawala siya. Anong ibig mong sabihin na wala siya? Akala ko po kasi kanina ay nandoon lang si ikalawang binibini sa loob ng kwarto para maglaro. Pero nung tatawagin ko na po sana siya para kumain, wala na po siya doon sa kwarto. Hinahanap ko na po siya sa buong paligid ng bahay. Pero wala pa rin pong bakas ni ikalawang binibini. Paano itong nangyari? Saan pa kaya siya pupunta? Hanapin niyo siya agad. Kahit na baliktarin niyo pa ang buong Haicheng, siguraduhin ninyong mahahanap niyo si Chengning. Opo. Young Master, Ano na? May balita na ba tungkol kay Chengning? sa may pintuan po, nakita namin ang bolang pinaglalaroan ni ikalawang binibini. Maaaring lumabas po siya para kunin ang bola. At doon po siya kinuha ng masasamang tao. Pero ang lahat po ng mga CCTV sa paligid ay sinira nila. Kaya hindi na namin matunton ang kinaroroonan ni ikalawang binibini. Teka po, Young Master. Huwag mo akong pigilan. Ituloy niyo lang ang paghahanap. Wag na. Si Chengning ay kinuha ni Jiang Yuro. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Nagpadala siya sa akin ng litrato ni Chengning na nakatali at gusto niya na bukas ay pumunta ka sa lugar na ito para palayain si Chengning. Kapag nagsama ka ng ibang tao, ay parurusahan niya agad ang bata. Sige, gawin na natin agad ang sinabi niya. Young Master, huwag po. Hindi kayo pwedeng pumunta. Hindi nila kayo patatahimikin ni ikalawang binibini. Tama siya, siguradong bitag iyan. Kahit pumunta ka pa, hindi pa rin niya hahayaang makabalik si Chengning. Huwag na kayong magsalita. Desidido na ako. Pero, Schwanger, tulungan mo akong alagaan ng nanay ko. pero bago pa lang tayo nagkasama uli, ayaw kong mapahamak ka. Schwanger, huwag kang mag-alala. Siguradong babalik ako. Saan ba talaga ninyo ako dadalhin? Bakit ayaw ninyong pakawalan ng kapatid ko? Dito lang. Chengning, Huwag kang malikot. sinunod ko na ang lahat ng gusto ninyo at pumunta rito, bakit hindi mo pa rin siya pinapalaya? Kuya Cheng-an, huwag kang masyadong nagmamadali. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi mo man lang ba maisipang umupo muna at makipagkumustahan sa akin? Jiang Yuro, ibig bang sabihin ay babawiin mo ang usapan? Kung gawin ko nga, ano naman? Ano ang magagawa mo sa akin? Kaya pala simula pa lang, wala ka talagang balak na ibalik ang hostage. Siyempre naman, dahil sa masamang batang iyan, nabuko ang tunay kong pagkatao at ang atrasong iyon ay tiyak na pagbabayarin ko siya. Anong ginawa mo kay Chengning? Basta't mangako ka na hindi mo na ako iiwan kailanman. Kung magkagayon ay palalayain ko siya. Managinip ka ng gising. Kung ganoon ay tapos na siya. Huwag kang magkakamali. Sumugod kayo. Sino nga riyan? Kayo, paano nyo nalaman ang lugar na ito? Bitawan nyo ako. Jiang Yuming, pakawalan mo agad ang batang amo namin. Kung hindi, ay tatapusin ko siya ngayon din. Paano nangyari ito? Natutunan ko lang ang lahat ng ito sa inyo. Bilang muna ako hanggang 3 at sabay nating pakawalan sila. Sige. 3, 2, 1. Bilisan mo at pakawalan ang kapatid ko. Ayos ka lang ba? Huwag niyo akong intindihin. Bilis at tignan niyo si Chengning. Nasaan si Chengning? Saan mo siya itinago? Kuya Cheng-an, akala mo ba talaga ay ganoon kami kahangal? Siyempre wala rito si Shu Chengning. Itinago namin siya sa isang lugar na siguradong hindi mo mahahanap. Ano ba ang kailangan kong gawin para pakawalan mo na siya? Napakadali lang, sumuko ka na ngayon din. Kayong iba, huwag kayong susunod. Sinisiguro ko na bukas ng umaga, si Shu Chengning ay lilitaw na sa pamilya Shu. Pero sa pagkakataong ito, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, kundi ay talagang tatapusin ko siya. Sige, sasama ako sa iyo. Ligtas nang nakabalik si ikalawang binibini. Chengning. Nasaan si Cheng-an? Ang amo po, Anong nangyari sa kanya? dinukot po siya ng magkapatid na pamilya Jiang. Nasaan siya? Bilisan niyo at hanapin siya.
Anong lugar ito? Natatandaan mo ba ang bodega na nasunog? Sa loob ng bodega ay mayroong isang sikretong laboratorio at ito na iyon. 1 taon na ang nakakalipas, ako at si Shen Schwanger ay dito nagpalit ng muka. Anong gagawin mo? Kapatid, handa na ako. Ibig sabihin ba nito ay makikipagpalitan ka ng mukha sa akin? Kuya Cheng-an, bakit hindi ko napansin noon na ganyan ka pala kadiyokla? Huwag kang matakot. Gusto ko lang na maging tayo habang buhay. Ano ba talaga ang gagawin ninyo? Parurusahan ko ang mga tuhod mo at gagawin kitang isang kaawa-awang pilay. Sa paraang ito, tayong dalawa ay magiging magkasama habang buhay. Jiang Yuro, nababaliw ka na ba? Pakawalan mo ako. Kuya. Kuya Cheng-an, masakit na ba? Magtiis ka pa ng kaunti dahil malapit na itong matapos. Schwanger, anong nangyari sa iyo? Wala ito. Marahil ay dahil hindi naging maganda ang pahinga ko nitong nakaraang 2 araw. Imposible. Kamakailan kahit ang mga katulong ay parang maraming iniisip. At gusto mo pa akong lokohin? Ano ba talaga ang nangyari? Tita Fang, si Cheng-an ay Anong nangyari sa kanya? kinuha siya ng magkapatid na pamilya Jiang. Ilang araw na akong nagpapadala ng mga tao para maghanap sa buong lungsod. Ngunit wala pa ring balita. Tita Fang, Sige lang. Tulungan mo akong tumayo. Ngayon din ay titipon ko ang 5 malalaking pamilya. Kailangan nating mailigtas si Cheng-an. Kayo ay ang mga pinuno ng 5 pamilya ng Jiang City. Alam ninyo na kaming mga pamilya Shu ay hindi basta-basta humihingi ng tulong. Ngunit ngayon ay sadyang kritikal ang sitwasyon. Kaya pakiusap, tulungan niyo ako sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Madam, huwag po kayong masyadong mahiya. Kung may kailangan po kayong tulong, sabihin niyo lang po sa amin. At gagawin naming lahat ang aming buong makakaya. Tama po. Tama po. Pakiusap, gamitin ninyo ang lahat ng inyong mga resources at koneksyon para tulungan akong mahanap kung nasaan ang anak kong si Cheng-an. Kuya Cheng-an, 3 araw na, pero hindi ka pa rin kumakain. Pinag-aalala mo ako ng husto. Munting mahal ko, nagmamaawa ako sa iyo. Kumain ka kahit konti. Ayos ba? Sige na. Layas. Shu Cheng-an, akala mo ba talaga hindi kita kayang parusahan? Hindi, alam kong may lakas ka ng loob. Mas mabuting tapusin mo na ako ngayon. Huwag mo na akong pahirapan. Gusto mo palang mawala na? Pwes, lalo kitang hindi pagbibigyan. Gagawa ako ng paraan para mabuhay ka ng matagal. Para mapaglaruan kita gabi-gabi. Kumain ka. Mga pinuno, may nahanap na ba kayong mga bakas? Sa ngayon po, inalugog na namin ang buong Jiang City, na parang binaligtad na ang lahat, pinalawak na rin po namin ang paghahanap sa buong bansa, pero wala pa rin kaming nakikitang kahit anong bakas ng inyong anak. Tita Fang. Mga kagalang-galang na mga elder, pakiusap po, ibigay niyo pa ang inyong buong lakas sa paghahanap muli. Imposibleng silang 3 ay maglaho na lang ng parang bula. Sige, pero subukan niyo uling mag-isip. Mayroon pa bang ibang posibleng pinuntahan ang magkapatid na pamilya Jiang? Halimbawa, wala na bang mga sikretong ari-arian ang magkapatid na pamilya Jiang? Mayroon. May isang lugar. Bakit ko ba nakalimutan ang tungkol doon? Mukhang naging mabait ka naman ngayong araw. Kuya Cheng-an, mangako ka sa akin na araw-araw ay ganito ka, susunod sa lahat ng sasabihin ko, kakain at matutulog sa tamang oras. Maliwanag ba? Magsalita ka naman. Naputol na ba ang dila mo? May gana ka pa talagang tignan ako ng ganyan? Huwag ka nang magpanggap na malinis. Pero ayos lang. Dahil gusto ko sa iyo, Kuya Cheng-an, ang katigasan mong iyan. Tayong 2 lang ang narito. At marami pa akong oras para unti-unti kang pahirapan hanggang sa lubusan kang sumuko at sumunod sa akin.
Sige na, magpapahinga na ako. Maging mabait ka sana. Cheng-an, Schwanger, Cheng-an, anong nangyari sa binti mo? wag mo na akong intindihin. Hindi ka makakalayo kung kasama mo ako. Umalis ka na. Hindi. Dapat kitang mailabas dito. Ngayong araw, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Jiang Yuming, kayong dalawang hayop, nagawa niyo pang mabuhay. Kung ibabalik mo lang sina Cheng-an, kuya at kuya sa akin, maaari kong pag-isipan na parusahan ka ng hindi masyadong masakit. Pakawalan mo si Schwanger. Dahil kapag sinaktan mo siya, tatapusin ko agad ang buhay ko. Gawin mo, pagdating ng oras, ipapakalat ko ang abo ninyong dalawa, ang isa ay sa North Pole at ang isa ay sa South Pole. Sisiguraduhin ko na kahit wala na kayo, ay hindi pa rin kayo magsasama. Isa kang baliw. Baliw nga ako. Ngayon, anong gagawin mo? Kuya, kunin mo ang babaeng iyan. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Schwanger, Bitawan niyo ako. Ipapakita ko kung paano siya mawawala sa harap mo. Huminto kayo. Paano itong nangyari? Paano nyo nahanap ang lugar na ito? Hindi ako makapayag. Kayong dalawa, dalhin niyo agad ang magkapatid na pamilyang Jiang sa istasyon ng pulis. Opo. Shen Schwanger, Shu Cheng-an, isusumpa ko kayong dalawa. Bitawan mo ako. Schwanger. Schwanger, umalis ka na. Schwanger. Cheng-an, nandito lang ako. Gumising ka na. Cheng-an. Schwanger, maayos ka na ba? Cheng-an, maayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo muling magkakahiwalay pa. Pero hindi na makakalakad ang mga binti ko. Ayokong maging pabigat sa'yo habang buhay. Umalis ka na. Hindi. Hindi kita iiwan. Pwede naman nating ipagamot yan, o kaya ay gumamit ng prosthetic. Marami na tayong pinagdaan ng hirap bago tayo nagkasama. Kaya naman ngayon, huwag mo na akong itaboy muli. Pakiusap. Tama ang sinabi ni Schwanger. Ma, hindi po ako naging mabuting anak. Pinag-alala ko po kayo. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Huwag mo na akong alalahanin. Dahil nariyan naman si Schwanger. Ang sakit ko sa puso ay hindi naman malaking problema. Magpahinga ka na lang ng mabuti. Siguradong makakahanap kami ng paraan para muli kang makatayo. Opo. Mag-ingat ka. Cheng-an, ayos lang ako. Ikaw, pumunta ka na rin at magpahinga. Ayos lang ako. Naging matagumpay ang operasyong ito. Ngayon ay malakas na ako, kaya huwag ka nang mag-alala. Kuya Hipag, ituloy natin ang laro. Halika,